Maya, anak, gising na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Good morning, tatay. Good morning din, anak. Halika na, bangon ka na. Naka-ready na yung pagkain mo sa lamesa. Talaga po, tay. Ang sweet niya naman po. Tara na. Sige anak, kumain ka na muna dyan ha. At maliligo lang si tatay. Sige po, tay. Anak, papasok muna si tatay ha. Pag nagugutom ka, may pagkain pa sa kusina. Opo, tay. Sa kapag may kailangan ka, pumunta ka lang kay Tito JR mo ha. Ibinilin kita sa kanya. Sige po, tay. Sige anak, aalis na ako para may pambili ulit tayo ng pagkain. Mag-iingat po kayo, tay. Paano na ito? Wala na akong trabaho. Sana makahanap ako agad ng trabaho. Kawawa naman yung anak ko kung nagkataon. Saan ako kukuha ng pambili ng pagkain namin? Diyos ko, sana makahanap agad ako ng trabaho. Ito na lang pala yung natitira sa huling sahod ko. Paano ko kaya ito pagkakasayin? Maya, anak. Andito na si tatay. Tay, nandito po ako. Oh, andito ka pala, anak. Ba't parang malungkot ka, tay? Nasaan po yung pasalubong ko? Hindi malungkot si tatay, anak. Pasensya ka na ha. Wala munang pasalubong ngayon si tatay. Ganon po ba, tay? Okay lang po kung wala. Ano palang ginagawa mo, anak? Nagpa-practice po ako magsulat at magbasa. Ganon ba, anak? Excited ka na talaga sa darating na pasukan? Opo, tay. Nag-aaral po ako na mabuti para sa inyo. Ano bang pangarap mo paglaki mo, anak? Paglaki ko po, gusto ko po maging doktor para ako po gagamot sa inyo. Pag-usayan mo, anak. Opo, tay. Paano ko sasabihin sa anak ko na wala na akong trabaho? Papasok pa naman siya sa eskwela ngayong taon. Bukas na bukas, kailangan ko makahanap na ako ng trabaho. Para makapag-ipon sa darating na pasukan. Masasabik pa naman ng aking anak dahil makakapag-aral na daw siya. Hindi ko pwedeng biguin ng anak ko. Dahil ang pangarap niya, dapat pangarap ko rin. Paano na yan? Wala pa rin tumatanggap sa akin. Di bale, susubukan ko pa rin bukas. Pabili po. Ano yun? Pabili nga po ng 2 itlog. Bayad. Diyos ko, ito na lang ang pera ko. Kailangan bukas may trabaho na ako. Hindi naman pwede puro itlog lang ang ipaulam ko sa anak ko. Baka makahalata na yun. Ayokong isipin niya na wala na kaming pera. Gusto ko isipin niya na maganda ang trabaho ko at hindi nahihirapan. Pare, saan ka galing? Ano yung dala-dala mo? Parang wala sa sarili si Paring Franz. May problema siguro to. Paring Franz, mukhang malalim at iniisip mo. May problema ka ba? Pasensya ka na pare. May iniisip nga ako. Ano bang iniisip mo pare? Baka sakaling makatulong ako. Natanggal kasi ako sa trabaho pare. Kaya ito, naghahanap ng bagong mapapasukan. Bakit ngayon mo lang sinabi pare? Bakit pare? May alam ka bang mapapasukan? O pare, yung kaibigan kong engineer, naghahanap ng tauhan. Gusto mo ipasok kita? Sige nga pare, ipasok mo ko sa kaibigan mo. Matututo din naman ako sa mga gawaing construction. Kaysa magutom kami ng anak ko. Hayaan mo pare, sasabihin kong ikaw na lang gawin niyang timekeeper para hindi ka gano'ng mahirapan.
Maraming salamat pare. Tatanawin kong malaking utang na loob sa'yo ito. Ano ka ba pre? Wala yun. Para din kay Maya itong ginawa ko. Salamat talaga pare. Wala yun pare. Bukas pupunta ako sa bahay nyo para masamaan kita sa mapapasokan mong trabaho. Salamat ulit pare. Sige, uuwi na ako. Ipagluluto ko pa kasi ng pagkain si Maya. Sige pre, aalis na rin ako. Bukas na lang. Sana makapag-umpisa na ako kaagad para makapag-ipon na ako para sa darating na pasukan. O pare, mukhang excited ka na. Handa ka na ba? Oo, excited na ako pare. Halos di nga ako makatulog kagabi. Ano pang hinihintay natin? Di tara na para maaga tayo makarating doon. Sige pare, tara na. Tara na pre. Buti na lang at nagkaroon ako ng mabuting kaibigan na gaya ni JR na handang tumulong sa oras ng pangangailangan, lalong-lalo na ngayon nawalan ako ng trabaho. Kaya salamat po kahit papano hindi nyo kami pinabayaan ng anak ko. Miss ko. Maraming salamat sa'yo pare. Dahil sa'yo nagkaroon agad ako ng trabaho. Ano ka ba? Wala yun. Hayaan mo, makakabawi din ako balang araw. Wala yun. Huwag mong isipin yun. Nandito na po pala kayo, Tito. Tay, ano po? Oo anak, kararating lang namin. Saan po kayo galing ni Tito JR, Tay? Mayroon lang kami pinuntahan na importante ni tatay mo, Maya. Tama ang sinabing Tito JR mo anak. Tay, may pasulubong po ba ako? Nagugutom na po kasi ako. Walang pasalubong si tatay anak. Pasok ka muna sa loob, Maya. Bibili ako ng pagkain mo. Ito pare, kunin mo. Panggastos yun ni Maya. Maraming salamat talaga pare. Alam mong walang wala talaga ako ngayon. Kahit hindi mo sabihin, ramdam kita. Alam kong nahiya ka lang magsabi. Kaya inunahan na kita pare. Maasahan ka talaga pare. Sige, bilang mo na pagkain si Maya at gutom na raw. Uuwi na rin ako niyan. Salamat ulit pare. Wala yun pare. O bukas, may trabaho ka na. Alam kong kayang-kaya mo yon. Oo pare, kayang-kaya ko yun. Sige pre. Kumusta ka na pare? Oh, buti na padalaw ka pare. Ang tagal mong hindi pumunta dito ah. Medyo naging busy lang ako nitong nakarang pare. Ganun ba pare? Kukumustahin sana kita pare tungkol sa trabaho mo. Kung ayos ka lang ba? Naku pare, yan din sana ang gusto kong sabihin sa'yo. Anong sasabihin mo pare? Ang bait talaga ng kaibigan mong engineer pare. Alam mo bang ginawa na niya akong regular sa trabaho? Talaga pare? Oo pare, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo eh. Hindi ako nanghihinayang na inalis ako sa dati kong trabaho. Kasi mas may darating pa palang magandang trabaho at mabait na boss. Alam mo pre, mabait ka kasing kaibigan. Lalo na mapagmahal at responsabling ama kay Maya. Alam mo naman pare, nagagawin ko ang lahat para sa anak ko. Mapakain ko lang siya at mapag-aral. Kaya maswerte si Maya sa'yo pare. At ikaw ang naging tatay niya. Maswerte din naman ako sa anak ko pare. Dahil mabait na bata at napakasipag pang mag-aral. Maswerte din ako dahil naging kaibigan kita. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Ano po, Tito JR? Agang naglalambing tong anak ko ah. Tay, salamat po sa lahat. Para saan anak? Bakit ka nagpapasalamat kay tatay? Narinig ko po kasi ang pinag-uusapan niyo po ni Tito JR. Huwag mo nang isipin yon anak, tapos na yon. Ang mahalaga, may trabaho ng maganda si tatay ngayon. Salamat po, Tito JR. Kasi po, tinulungan niyo po si tatay magkaroon ng trabaho. Wala yun Maya, mabait na kasi at ang tatay mo. Kaya dapat lang natulungan ko kayo. Sige po, tay. Pupunta na muna po ako sa school. Sige anak, mag-ingat ka. Ito nga pala yung baon mo. Sige po, Tito.
Paring JR, O pare, ikaw pala. busy ka ba pare? Hindi naman pare. Ano bang sadya mo? Iimbitahan sana kita pare sa nalalapit na graduation ni Maya. Yun lang pala pare. Sige, pupunta kami. Parang kailan lang pare, nung nangangarap lang kaming mag-ama. Ano ka ba pare? Lahat ng yan, deserve mo. Konting panahon na lang pare. At magkakaroon ka na ng anak ng doktor. Habang buhay kitang pasasalamatan pare. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala si engineer at isa ring tumulong sa akin para mapag-aral si Maya. Masaya ako para sa inyo ni Maya. Kahit wala siyang ina, naging sapat ka para gampalan ang pagiging isang ama. Ginawa ko lang naman ang responsibilidad bilang isang magulang pare. Kailan palang graduation ni Maya pare? Sa susunod na linggo pare. Sige pare, asahan mo, pupunta ako. Salamat pare. Sige, uuwi na ako. Napadaan lang naman ako dito para imbitahin kayo. Sige pre, ingat ka. Pre, aasahan ko kayo ha. O pre. Masaya ako dahil natupad mo ang pangarap ng anak mo. Na alam kong pangarap mo rin para sa kanya. Kahit wala kang katuwang na pinalaki mo ang anak mo, pinatunayan mong maging mabuting ama't ina sa anak mo. Hindi mo pinaramdam na may kulang sa kanya. Pinatunayan mo rin sa amin na isa kang tunay na kaibigan.